Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo sa napakagandang umagang ito? Gumising ba kayo ng pinagpala ng ating Panginoong Diyos? Tumanggap ba kayo ng napakaraming biyaya? At dahil dyan, sa panimula ng ating dalanginan, umawit tayo ng papuri at parangal at pagdakila natin sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng napakagandang umaga at araw para sa ating lahat. Standing on the promises. Kung meron kayong mga himnaryo dyan, makisabay po kayo sa amin. O dili kaya'y makisabay kayo sa screen dahil nandun naman ang lyrics ng ating awitin, Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of Christ. Standing on the promises of Christ my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening a moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Tayo'y sumadaling manalangin. Papuri at parangal ang aming ipinapaabot namin sa inyo, dakila naming Panginoong Diyos, sa napakagandang umaga na kaloob mo sa amin. Yes, pinagpala mo kami at pinag-isa mo kami bilang inyong mga lingkod sa napakagandang umagang ito, sa iglesyang ito, para patuloy na humingi kami sa inyo ng tulong at gabay, patuloy na purihin at dakilain namin ang iyong dakilang pangalan. At patuloy, O Diyos, na kumain kami ng inyong mga salita na ito magbibigay sa amin ng nurturing process sa buhay namin, samantalang ganito ang kalagayan ng aming bayan. Samahan mo kami sa ilang mga sandali. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Okay, magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Hayaan nyo na itong napakagandang umagang ito, sa panimula ng ating talakayan ay bumasa ako sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na ito magiging batayan at basihan ng ating dalanginan sa patuloy na pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos. If you look on your discipline, we follow the discipline at ito yung mga basihan ng ating everyday, daily devotion na ginagawa natin bilang mga mananampalataya para ito magbigay sa atin ng guidelines sa patuloy na paglalakbay at paglakad natin sa buhay na ito samantalang tayo ay nakikisalamuha sa magalong kalagayan ng ating lipunan dulot ng COVID-19 na ito.
Matatagpuan po natin sa sulat ni Apostol Lucas sa Kabanata 24 sa talatang 13. Mahaba-haba po ito hanggang 35. Bumasa po sa mga salita ng ating Panginoong Diyos dito sa verse 13, and then 13 to 18, and then jump to 25, and then go to 28. Ganito ang winika ng ating Panginoong Diyos. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila at nagtatanong. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo, at tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Malapit na sila sa layong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog ng araw at dumilim na, kaya't sumama nga sila sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Idaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon Diyos sa pagkarinig natin sa kanyang mga salita. Muli tayong manalangin. Kinikilala namin, dakila naming Panginoon Diyos ang inyong mga salita na itong magbibigay sa amin ng patuloy na biyaya, patnubay, guidance, sa patuloy na paglalakbay namin. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang namin ito binasa, kundi ilagay namin sa aming mga puso na itong magbibigay sa amin ng patuloy na biyaya at pagkakatulong sa patuloy na paglalakbay namin sa inyo. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Sumainyo mga kapatid ang patuloy ni biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kumusta na po kayong lahat sa napakagandang umaga ng Sabadong ito? Alam ko na bumangon tayong lahat na taglay natin ang patuloy na lakas, taglay natin ang patuloy na biyaya, ang buhay na kaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sa loob ng magdamag na ating pagpapahinga, wala tayong kamalay-malay, wala tayong kamalay-malay sa mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Ngunit nagpapasalamat tayo sapagkat sa ilang mga oras na tayo mahimbing na natutulog, sinamahan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating patuloy. Hindi lamang yung ating pagpapahinga, kundi sinamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibinangon tayo sa napakagandang umagang ito upang muli tayong magsama-sama at muli nating idalangin ang kalagayan ng ating bayan. Muli nating hilingin ng ating Panginoong Diyos na sa patuloy na paglalakbay natin, samahan tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan kailanman sa bawat sandali ng ating buhay. Ito po yung lesson natin sa napakagandang umagang ito. Makita niyo ba ito? When the two disciples going to Emmaus, biglang dumating si Jesus at sinamahan si Jesus sa kanilang paglalakbay papunta sa Emmaus. Sa kalagitnaan ng ating dalanginan, mga kapatid, nais po natin ding idalangin ang ating mga kapatid na ngayon ay nagdadalamhati. Patuloy na nagdadalamhati ang mga miyembro sa family sa paglisan ni Ate Remy. At patuloy din na nagdadalamhati ang pamilya ni Ate Elvira. Si Ate Elvira po na matagal ng miyembro ng ating iglesia ay namatay na rin at i-cremate at dadalhin yung abo niya rito sa Sabado ng alas 10 ng umaga para to bless the soul and the remain of Ate Nanay Elvira. Para sa mga pamilya, kinikilala nila na sa habang panahon na paglalakbay ni Ate Elvira, hindi pinabayaan ng Diyos. Samantalang papunta sa St. Paul United Methodist Church for several years, sa matagal ng panahon, sinamahan si Jesus sa paglalakbay ni Ate Elvira, ni Ate Remy at yung mga kapatid pa natin na lumisan na sa atin. Ganon din, isama din natin na ipanalangin ng lahat ng mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Hindi man natin o namin mabanggit ang inyong mga pangalan, pero alam po namin na sa mga panahon na kayo'y naglalakbay, sa mga panahon sa loob ng isang taon na nagdaan sa inyo,
nakita natin at nakilala ninyo at nakilala namin na hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos ang gumabay sa inyo samantalang kayo naglalakbay. Can you imagine, 365 days sa inyong paglalakbay? Iniwan ba kayo ng Diyos? Hindi kayo iniwan. Sa mga manahon na may problema kayo, sino ang tumulong sa inyo? Hindi ba ang Diyos? Sinumahan kayo. Dinala kayo ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga pupuntahan. Binigyan kayo ng maraming biyaya ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito naman ang kanyang mga pangako na sa inyong paglalakbay, dumarating si Jesus para saklolohan kayo. Ito yung ating lesson sa umagang ito. In the journey of Cleophas, at ang paniniwala in John chapter 19, asawa niya ang kasama ni Cleophas papunta sa Emmaus. At the time, in the journey of walking to Emmaus, the Lord Jesus Christ appeared of them. And the appearance of the Lord Jesus Christ is the risen Lord. Ito yung nabuhay na Diyos ang gumabay at nagpatuloy na sumama sa kanilang paglalakbay. Ano ngayon ang lesson natin sa napakagandang umagang ito? Allow me to share with you some points of this lesson in chapter 24, in verses 13 to 35. First lesson is this, mga kapatid. Recognize the living Christ as He walked along with us. Huwag nating kaliligtaan yan. Mga kapatid, can you imagine when you journey alone? Ano mangyari sa buhay ninyo? Kung meron kayong pupuntahan, meron kayong naisin sa buhay at sarili lamang ninyo ang inyong paglalakbay, ano mangyari sa inyo? Pero in the journey of this Cleopas and her wife, makita natin, the Lord Jesus Christ appear with them in the journey. And in our journey, don't forget to recognize the presence of the living Christ in our lives. Tandaan po natin yan. Tandaan natin na sa bawat paglalakbay natin, lagi nating i-recognize ang presensya ng nabuhay na Kristo. Dahil kung hindi natin i-recognize, there is no blessing in the journey. Wala tayong matatanggap na biyaya. Walang pagpapala na dumating sa atin kung hindi natin kilalanin si Kristo sa patuloy na paglalakbay natin in the journey of life. Second lesson that I want to ponder upon you on this is this. We need spiritual practices that help us exhibit the resurrection in our lives. Ayos ko ulitin. We need spiritual practices that help us exhibit the resurrection in our lives. Mga kapatid, kailangan natin na patibayin natin ang ating buhay pananampalataya. Sa anong paraan? Siyempre, we always took the message of the Lord. We always go in the corner of our house so that we practice prayer every day, every morning. When we woke up in the morning, we always pray to the Lord. In all of those things, naprapractice natin ang spiritual na maturity ng buhay natin. Dahil kung hindi natin gagawin, yung mga bagay na magpapatatag sa buhay natin, hindi natin laging kilala at hindi natin makikilala ang buhay na Kristo sa buhay natin. Lagi nating sanayin ang pagbabasa ng Biblia. Lagi nating sanayin ang ating panalanginan. Lagi nating sanayin na pumunta tayo sa Bible study or prayer group na ating pinupuntahan. Lagi nating sanayin ang ating sarili that we go to the fellowship. And in the fellowship, we have fellowship not only to your friends, to your family, but in the table of fellowship, it is a fellowship wherein si Kristo ang kasama natin. Sanayin natin lagi ang ating buhay sa mga practices na makapagpapatibay ng ating buhay para sa patuloy na paglalakbay natin, magiging matatag at matibay ang buhay natin. Dahil kung hindi natin sinasanay ang ating sarili sa pagkilala natin kay Kristo sa iba't ibang mga gawain para mapapatatag ang ating pananampalataya, hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin. Look at this, 7 miles away from Emmaus to Jerusalem. But in that a little distance, makita ninyo doon, sinamahan ni Kristo ang dalawang ito para sila'y makarating sa kanilang patutunguhan at hanggang sa loob ng kanilang bahay. Third lesson that I want to be with you is this. In all our doubt, Jesus explained the things that we cannot understand. Look at this.
sa ating paglalakbay at yung mga alinlangan natin sa buhay, si Kristo'y dumarating para ipaintindi at ipaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Hindi ba ito yung verse 25? Basahin ko. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesias ay kailangang magbata, and so on and so forth? Look at this. They did not understand. Hindi nila naintindihan at naunawaan sino yung katabi nila. Hindi nila kilala. When Jesus appeared to them, hindi nila na-recognize si Kristo. At dumating sa punto na ipinakilala ni Kristo ang mga bagay para maintindihan ng dalawang ito kung sino ang kanilang katabi. Mga kapatid, sa mga panahon na meron tayong alinlangan, look at what happened to Thomas. At yung ating mga personal na sarili, yung ating mga personal na nangyayari sa buhay natin, hindi ba? Ang dami nating mga alinlangan, ang dami nating mga hindi naunawaan at naiintindihan. Dahil tayo'y tao lamang. Merong limitasyon ang ating kaunawaan. Pero sa mga panahon na meron tayong alinlangan sa buhay, if we hold on to our faith, the Lord Jesus Christ appeared to us to explain our doubts sa buhay natin. Kaya don't forget, brothers and sisters, that in the journey continue to be with the Lord Jesus Christ, so that the things that you cannot understand, Jesus Christ will explain to you. Panghuli na nais kong dalhin sa inyo is this, mga kapatid, Jesus fellowship with them in the meal. And this is what happened in verse 30 up to 35. Si Jesus ay dumating sa kanilang tahanan at nakisalamuha si Jesus sa kanila sa pagpira-piraso ng tinapay. Tandaan ninyo, mga kapatid, si Kristo'y darating sa buhay natin. Hindi si Kristo ay patay, si Kristo ay buhay. At dahil buhay na buhay si Kristo, asahan natin na sa mga panahon na fellowship natin, hindi mawawala si Kristo. At ang kasama ng kanyang presensya ay kasama natin sa tuwing tayo'y nasa hapagkainan. Si Kristo'y kasama natin lagi. Kaya in this very morning of Saturday, it is an invitation for all of us that in the journey recognize the presence of the Lord in all our journey. And second is that we practice our spiritual being so that in the journey, alam natin kung ano yung dapat natin gawin. And in the third, expect that all doubts Jesus will explain to us. And in the last, remember that the Lord Jesus Christ appear in the table, in the meal, so that the Lord Jesus Christ is fellowship with us in the family. Kaya mga kapatid, sana po sa napakagandang umaga ng Sabadong ito, lagi nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Lagi nating tatandahan na yung mga bagay na mga alinlangan natin. Laging si Kristo'y dumarating para ipaunawa sa atin at bigyan tayo ng pagkain. Sa hapagkainan, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy na pagpalain kayo at pagpalain tayong lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo sumandaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa inyong biyaya. Dahil nakilala namin na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga himala. Ikaw ang nagkakalob sa amin ng maraming biyaya. Ikaw ang nagsakripisyo sa amin. Iniwan mo ang pagiging Diyos mo sa kalangitan. Dumating ka sa amin. Nagkatawang tao, namuhay, namatay, O Diyos. At sa patuloy na paglalakbay namin, lagi mo kaming sinasamahan. Hindi lamang ang dalawang ito sa kanilang paglalakbay, mula sa Jerusalem patungo sa Emmaus, sinamahan mo sila, O Diyos, at hindi mo pinabayaan. At sa lahat ng kanilang mga alinlangan, ipinaliwanag mo sa kanila na ang kanilang katabi na naglalakbay, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo.
Kaya o Diyos, sa napakagandang umaga ng Sabadong ito, lagi mong ipaalala sa amin ang iyong kapangyarihan, lagi mong ipaalala sa amin si Kristo na nabuhay ay kailangan buhay na buhay kami sa aming paglalakbay. Huwag namin kakalimutan ng kaliligtaan. Sana, Panginoon, na sa bawat sandali ng aming buhay, lagi mo kaming samahan para lagi naming maitanyag ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na dumating sa buhay namin. Patuloy na pagpalain mo kami sa napakagandang umagang ito. Ito po ang aming panalangin, pagkilala namin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na dumating sa buhay namin. Amen. Patuloy, Panginoon, na iniaalay po namin sa inyo ang pagpapasalamat katulad ng mensahe na nagpapaalala sa amin na kasama ka namin at maging sa mga panahon, Panginoon, na hindi ganoon kaliwanag, kalinaw ang aming pangunawa, ang aming kaisipan, ang aming pagtanggap sa katotohanan mula sa inyo, Panginoon. Naririyan ka na palaging nagtuturo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe na mga ginagamit po ninyo, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon. O Diyos, salamat sa mga balita na napapakinggan po namin, na mas tumataas po ang bilang ng mga gumagaling po ngayon, Panginoon. At salamat po dahil patuloy na nagsisikap, Panginoon, ang aming mga health worker, ang aming gobyerno, Panginoon, upang patuloy na maging maayos at maisakatuparan ang lahat ng dapat na nagawin, Panginoon. Salamat sa mga buhay na patuloy na humaharap, Panginoon, sa hamon na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kaaliwan, kapayapaan, pag-asa mo ang sumaamin, Panginoon, sa mga araw pang darating, O Diyos, na lagi naming maalala na kasama ka namin at patuloy na ang presensya mo, Panginoon, ay hindi po nagkukulang sa amin upang katagpuin po kami maging sa mga sitwasyon na marami kaming mga katanungan, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mo yung binibigay. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming pagpapasalamat. Amen. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa oras na ito, Panginoon. Inaalala po namin ang aming mga mahal na mga kapatid ng iglesyang ito. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, lahat ng aming mga activities ay na-paralyze dahil sa pandemic na ito na nangyari sa bansa namin. Noong Diyos, patnubayan mo po ang bawat miyembro ng iglesia sa pagbabalik namin na kung yung loloobin ay matapos na ito at magkasama-sama kami sa pagsamba sa iyo. Nawa ay gabayan po ang mga bawat organization, lalo na po yung mga choir. Nawa pagbalik nila ay mas magandang boses pa ang iaalay nila sa pagpupuri sa iyo. At nubayan mo po ang lahat ng miyembro ng choir, si Kuya Kim bilang director ng choir, at ang chancellor, Panginoon, na nawa pagbabalik nila ay mas masigla ding mga pag-awit ang kanilang ihahandog sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, yung aming mga Sunday school teachers na patuloy mo pong ginagamit sa pagtuturo sa Sunday school. Nawa ay mas bigyan mo pa po sila ng more wisdom, Lord, para magamit nila sa pagtuturo sa iyong mga salita. At sa bawat miyembro na ngayon ay iba sa amin ay nakakaramdam ng panghihina, Panginoon, dahil nga po napakainit ng panahon ngayon. Nawa, Panginoon, huwag mo pong hayaan na sila ay magkasakit. Nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng matibay na mga katawan at upang hindi sila madala ng mga anumang sakit, Panginoon, na nangyayari sa aming bansa. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng matatag na pananampalataya na hindi kayang igupo na anumang mga pagsubok, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami na ang mga miyembro na
St. Paul UMC ay patuloy ng matatag sa kanilang pananampalataya at lalo pang tumatatag, Panginoon. At sa ganitong mga paraan, sila ay binibigyan namin ng inspirasyong espiritual, Panginoon, at pinapalakas. Kaya, Panginoon, patnubayan mo po silang lahat at nawa lalo na po yung mga senior citizen na nawa ay bigyan mo sila ng mas malakas na pangangatawan para maipagpatuloy nila ang kanilang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga miyembrong ito na patuloy na masisipag at nagmamahal sa kanilang mga manggagawa. Pagpalain mo po sila at ibalik mo ang masaganang pagpapala sa bawat tahanan ng mga kapatid namin ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat hawak mo ang aming mga buhay. Panginoon, ipahintulot niyo po na magkaroon na ng paghinto o alisin na po ninyo ang salot na ito na siyang nagpapahirap lalo po sa aming mga kababayan na walang makain at mga walang trabaho at mga mahirap, Panginoon. Nais po namin na gabayan niyo po ang aming gobyerno, ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang panguna sa aming bansa. Panginoon, matugunan ang pangailangan ng bawat sektor ng aming bansa, ang aming mamamayan o Diyos. At gayon din po, Panginoon, ang mga frontliners ng aming bansa, ang mga hospital, ang mga medical staff, mga doctors and nurses, Lord. Ingatan niyo po sila na hindi sila magkakasakit, O Diyos, sapagkat kailangan namin sila, O Panginoon. At gayon po, Panginoon, sa mga biktima ng COVID-19 na ito, O Diyos, pagalingin niyo po sila, Panginoon. At hindi lamang ang mga sakit ng COVID na apektado, kundi yung mga mayroong karamdaman, O Diyos. At ingatan mo rin po, Panginoon, ang aming sambahayan, ang aming mga kapatid na mga Kristiyano at kahit hindi mga Kristiyano, Panginoon, ingatan niyo po, ibuhos niyo po ang iyong pagkapala sa bawat isa, lalo po sa ministerial team, sa panguna ng aming minamahal na Reverend Rani Jacinto, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kaisipan upang maging matagumpay po kami sa aming mga dapat gagawin para sa iyo, O Diyos. At ang kanyang sambahayan ng aming pastor, Rani Jacinto, at ang aming kapatid na Pastor Noel Masinda at ang kanyang sambahayan, ang kanyang asawa, at gayunin po ang aming diakonisa, ang kanyang sambahayan, Panginoon, Alice Asa Reno. Pagpalain mo rin po, O Diyos, lahat ng mga miyembro ng simbahan ito. Salamat din po sa buhay ni kapatid na Aaron Singwa, na alay niya ang kanyang panahon at talento para sa iyo, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng online worship service at online prayer covenant, O Lord. Nais po namin na ingatan mo rin po ang kanyang asawa at magiging anak, O Lord, at ang kanyang mga minamahal sa buhay, ang kanyang mga magulang at mga biyanan. Lord, lahat ng mga miyembro ng simbahang ito, dinudulog po namin, ingatan niyo po, Lord, ang Galilee ministry members, Lord, lahat ng mga estudyante ng paralang ito, St. Paul Grade School at mga faculty staff members, Lord, pagpalaan niyo po. Panginoon, kung meron man kaming hindi nabanggit na mga pangalan, unahin niyo po sila na pagpalain, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aming bansa, ang mga LGUs, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming